Hi, hello guys. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man panig ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po ang inyong abang lingkod, si Madam Emelinda Pogata. Nandito po ko sa Saudi Arabia. Nandito po ko sa aking room, sa accommodation namin. Ngayong umaga, maaga akong nagising kasi napanaginipan ko ang nanay ko. Ngayon po ay November 23 na. Ngayon, ang nanay ko po, pumanaw na. Nang pumanaw na ang nanay ko, ng November 23. Kaya po, nang mapanag-iinipan ko ang nanay ko, bumangon ako. Naalala ko siya nagdasal ako. Lagi ko naman po pinagdadasal ang nanay ko, tatay ko, kahit matagal na silang yumao. Sa madaling sabi, kaya siguro napanaginip po ang nanay ko dahil yumao na siya. Ngayon, naalala ko nung nabubuhay ang nanay ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na, "Anak, mag-iingat ka saan dako man ikaw naroroon. At huwag kang mag-alala. Lagi kitang gagabayan." Naalala ko po yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang edad ko sa ngayon ay 67. Ngayong November 23, year 2025, 67 na ako, senior citizen na. Pero ang katotohanan, ang nanay ko nang mamatay yon, maedad na rin ang nanay ko kasi tao sa una yun Ang mamatay ang nanay ko ang edad 98. Nung mamatay ang nanay ko, hindi pa uso noon ang centennial Yung sinasabing, pag umabot ka ng 80, may matatanggap ka galing sa gobyerno. Pag umabot ka ng 90, may matatanggap ka. Pag umabot ng 100, may matatanggap kang 100,000. Hindi pa uso noon yon, pero ngayon, uso na yon. Kaya, nung yumaon ang nanay ko, sa edad niyang 98, wala siyang natanggap. Basta ang natatanggap lang niya, yung pension niya sa veterans, kasi yung tatay ko nung nabubuhay pa, recognized guerrilla yun veterano ng Second World War. Ako ang nag-ayos ng pension ng tatay ko sa veterano niya. Tapos ako din ang nag-ayos ng pension ng nanay ko kung paano siya nakatanggap ng pension mula sa veterans. Kami 8 magkakapatid, pero iba-iba ang mga natapos ng mga kapatid ko. Mayroong Doctor of Education, mayroong Doctor of Veterinary Medicine, may teacher, ganyan. Pero kahit marami kami magkakapatid, hindi sila nag-interest na ayusin ang pinagpaguran ng tatay ko nung siya nabubuhay pa siya. Yung pagka-guerrilla niya, yung veterano siya nung Second World War. Hindi sila interesadong ayusin. Ang ginawa ko, pinagtiyagaan kong ayusin, mapakalayo ng PIBAW, yung Philippine Veterans Affairs Office. Nandoon pa yan sa Camp Aguinaldo. Diyan ko po yan pinupuntahan. Ang laki ng nagagastos ko dyan, pupunta ko dyan. Pamasahe na lang. Napakamahal ang pamasahe. Isang katulad ko, mahirap lang. Ay hihilaturan ka sa pamasahe pagka siya mong laging inaasikaso yan. Hindi naman maaayos yan ng isang lakad lang. Halos mahigit 1 taon kong nilalakad yan na inasikaso sa PIBAW bago lumabas ang pensyon. Ayun, nung lumabas ang pensyon ng tatay ko at naalipat ko na nga sa nanay ko kasi namatay na ang tatay ko. Ang inasikaso ko naman,
yung educational benefit. Kasi po, ang inyong abang lingkod ay isang mahirap lang. Ako po ay self-supporting mula elementary hanggang mag-college. At nararanasan ko po yung manghuli ng suso sa sapa para lang kami may maiulam. Ganyan. Mamitas ng putat ng dahon ng mangga para lang may maiulam. Ganyan. Mahirap lang ang buhay namin nung araw. Na ngayon ko lang naalaala. Ang ginawa ko, inayos ko ang papeles ng tatay ko sa PIBAW. Kaya nagka-pension. At nang mamatay ang nanay ko, naku, marami yan pautang sa kanyang pension na mga kakilala niya, inutangan siya. Hindi na siya binayaran kahit alam na nila na namatay na ang nanay ko. Ang daming pautang ng nanay ko sa natatanggap niyang pension. At pag dinadala ko yan sa Veterans Hospital, kasi bonbon pinapacheck up ko yan. Kung ano-ano sinasabi niya sakit, kahit hindi niya sakit yun, alam niyo kung bakit. Kasi ang nanay ko malambot ang puso. Pag umuwi yan sa Bulacan, yung mga kapatid ko doon at mga kamag-anak namin doon na mga walang perang pambili ng gamot, kukwento nila sa nanay ko, Ate Coro, masakit ang ulo ko, nahihilo ako, ang lalabo ang aking mata, sumasakit ang rayuma ko, sumasakit ang sikmura ko. Yan, mga ganyan ang dinadahilan nila sa nanay ko. Ang gagawin naman ng nanay ko, pupuntahan ako doon sa bahay ko sa Taguig. Kasi may sarili kong bahay sa Taguig. Ako ang nagpagawa nun. Ang ginagawa ng nanay ko, pupunta sa bahay ko. Anak, samahan mo ako sa ospital. Kahit walang sakit ang nanay ko, magyayayo sa ospital. Para lang makahingi ng gamot sa ospital. Kasi ang ospital ng veterans, pag nagbigay ng gamot yan, good for 1 month. Isang box na ganyan, bundle yan, good for 1 month. Sakit sa rayuma, pag sinabi mong nirarayuma ka, check upin ka ng doktor, tuturo ng nanay ko kung ano masasakit. Kahit sa katotohanan ay hindi naman masakit yun. Sinasabi lang niya para bigyan siya ng gamot para dun sa mga masasakit sa ganun. At pagdating niya sa Bulacan, pinamimigay niya yan doon sa mga kamag-anak niya at mga kapatid ko na walang pambili ng gamot. Ganyan pagka dakila ng nanay ko. Na ngayong November 23 ano na niya, death anniversary na niya. Walang natanggap ang nanay ko sa pagkamatay niya, yung katulad ng sinasabi ng iba na pag inabot ka ng 80, may matatanggap ka galing sa gobyerno. Pag inabot ka ng 90, may matatanggap ka din. Pag inabot kang 100 years, may matatanggap na 100,000. Wala pong natanggap na ganyan ang nanay ko. Ang natatanggap niya lang, yung pension niya sa veteran, sa pagka-veterano ng tatay ko, dahil recognized guerrilla nga ang tatay ko. Ang educational benefit ng tatay ko, ako ang nag-ayos. Nang maayos ko na yan sa PIBAW, yun siya kung ginamit nung mag-aral ako ng education. Kaya ang inyong abang lingkod, kahit ganito lang po ako na pangit lang, yan po ang ginamit ko nung nag-aral ako ng teacher, nung nag-aral ako ng education sa Jose Rizal College. Yun pong educational benefit ng tatay ko sa pagka-guerrilla niya. Yan. Kaya yan ay tinatanong kong isang malaking utang na loob sa Panginoon Diyos at sa tatay ko. Dahil dyan siya nagbuwis ng buhay. Kaya pinahalagahan ko po yan. At nang nagpe-pension na nga ang nanay ko, kasi siyempre namatay na ang tatay ko, inayos ko ang pension para sa nanay ko naman ma-transfer ang pension. Naku, marami ng mga chismis. Kasi pera na yan eh. Nung hindi pa pera yan at papel pa lang, wala silang masabi. Nang maging pera na, nang maayos ko na at lumabas na ang pera ng sa pagka-guerrilla ng tatay ko, nung inayos ko sa PIBAW, ay marami ng chismis. Kung ano-ano ng mga naririnig kong masasakit na salita.
ako daw may pera naman daw ako pa daw ang gumamit ng educational benefit ng tatay ko. Dapat daw pinaubaya ko na lang sa mga iba kong mga kapatid, mga iba kong mga pamangkin at apo ng tatay ko. Tingnan nyo nga naman yan. Ako ang nagpakahirap. Tapos kung kangay-kangay no ipagagamit. Sabi ko, bakit nung papel pa lang yan, hindi nyo inayos, gusto nyo palang gamitin. O, tapos yung pension ng nanay ko, nakamatayan, kung sino-sino may utang sa kanya, wala nang nagbayad. So, lumangit nawa na ang nanay ko. O, paano? Hanggang dito na lang po. Salamat po sa aking simpleng video. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Spread love. God bless you.